Nakakadiri, medyo buntis siya. Umaarte ng ganito para layaw ng anak ko. Oh my God! Nakatira ako sa kanayunan at nagsusumikap na pumunta dito. Para layaw ako ng anak ko ng ganito at ganyan. Hoy, sa bahay na ito, bata ako. Maglinis ka, hugasan mo ako ng pagkain. Ang sari-saring bayabas na ito ay napakatamis. Oh my God! Anong ginagawa mo? Nakakaiyak ka? Pagod ka na ba? Kunin ang mga gulay at tingnan ang iyong mukha. Ngunit bakit napakarami? Kung hindi ka kumita, kailangan mong mag-ipon ng pera. Dito at dito, pinaghalo ko na naman ang mga dahon ng uod. Walang konsentrasyon sa negosyo. Itong bata, ipaubaya mo sa iyo, napakatamis ng bayabas, kainin mo. Ito na pagod na ako, nakikita kong pagod ka na. Pumasok ka sa loob at magpahinga. Hayaan mo si nanay na gawin ito para sa iyo. Pumasok ka, pasok ka. Hayaan mo akong gawin ang lahat para sa iyo. Tama, pasok ka. Nay, masyado kang psycho. Bumalik na ba ang anak mo? Oh, Magpahinga ka na, anak ko. Dito halika at magpahinga. Dapat magpahinga ka na rin. nanay, Ha? kumusta ang iyong asawa at mga anak sa mga araw na ito? Well, dahil buntis to siya, nagbabago ng pagkatao niya. Isang araw sa bahay ay nagalit siya at binato pa ang kanyang ina. Pero okay naman si mama. Wow, dati nung buntis ako, mas mahirap. Pumasok na kayong dalawa at magpahinga. Hayaan mo si nanay na manguha ng gulay para sa inyo. Tapos lulutuin niya agad. At tapos ka na. Kapag tapos na, tinawag ni nanay ang mag-asawa para sa isang lata ng bigas. Magpahinga ka na, anak ko. Oh, Kayong dalawa, magpahinga na lang kayo at hayaan nyo si nanay na gawin ito para sa inyo. Hoy, pasok-pasok. sa ano bang problema ko sa mga araw na ito? Pagkatapos, Kaya ano ang gagawin? Hoy, kayong dalawa, balak ni nanay maglaba. May damit ka ba para labhan ko din? Tingnan mo, tinatanong ka ni nanay, sagutin mo. walang maduming damit. Oo, minsan, na itong nasuot, ibigay mo na lang kay nanay para labhan ka. Eto nanay, kunin mo para maglabas. Anong saloobin ang dapat kong ipahayag sa aking ina? Huwag mong isipin na hindi ko alam kung paano mo tratuhin ang iyong ina nitong mga nakaraang araw. Sana ito na ang huling pagkakataon. Isa pa, huwag mo akong sisihin sa pagiging masama. Hello nanay, pasok na tayo sa trabaho. Sige, at hayaan mong linisin ito ng nanay mo. At gayon din, ang hayaan mo diyan. Maglinis si mama, umupo ka dito at magpahinga. Ano ba ang mahirap sa pagbubuntis? Salamat nanay, nagsumikap ka. Oo, okay lang. Pumunta sa trabaho mangyaring Linisin lahat sa bahay. Pagbalik ko, may sapat na akong pagkain, asik at tubig. Oh my God! Wala pang laman ang hapagkainan sa ganitong oras. Ay nako, nirerespeto ko ang anak ko. Kaya kikilos na lang ako sa'yo. Pero sa tingin mo ba, natatakot ako sa'yo? Kahanga-hanga, napakakulay. Hindi ko pa nalalabhan ang tambak na damit doon kahapon. Pumasok hugasan at isabit para matuyo. Pagkatapos ng paghuhugas at pagpapatuyo, maaari kang kumain. Ngunit kung hindi pagkatapos, ay laktawan ito. Umupo ako dito, hindi ako komportable. Tumayo ka. Kumilos tulad ng iyong ina. Kamuhian, ang iyong ina, kumilos na parang buntis ka. Anak, okay ka lang ba? Pumasok ka na at magpahinga, anak. Nay, itigil mo na to, huwag ka nang kumilos. Anong ugali ang ipinapakita mo sa iyong ina? Huwag mong isipin na hindi ko alam kung paano mo tratuhin ang iyong ina nitong mga nakaraang araw. This is the last time, there will be another time. Don't blame me for being evil.
Hello ma'am, magtatrabaho na ako. Sige, iwan mo na si nanay sa bahay para maglinis ka. Salamat nanay, nagsumikap ka. Oo, okay lang. Pumunta sa trabaho, mangyaring Manatili sa bahay at linisin ang lahat. Pagdating ko sa bahay ay may handa akong pagkain at tubig. Manatili sa bahay at magtrabaho, tamad kang manugang. I'm sorry, pinahirapan kita ng husto. Mahal dati, ganyan din ang pakikitungo sa akin ng lola ko. Kung ganyan ang pakikitungo ni Lola kay nanay, dapat si nanay ang higit na nakakaintindi. Bakit ganyan pa rin ang pakikitungo mo sa asawa at mga anak mo? Ngayon, iuuwi ko ang aking asawa at mga anak. Inay, kumilos ka lang kung ano ang gusto mo. Anak, huwag mo akong iwan. Alam kong mali ako. Sorry sa inyo ng asawa mo. Gabi nanay. Kung wala ka sa bahay ngayon, paano mo masasaksihan na ganyan ang pakikitungo ko sa asawa at mga anak ko? Tara na. Mahal, bakit hindi mo ako hayaang umuwing mag-isa at tumuloy kay nanay? Pero kapag nag-iisa ang nanay ko, hindi ako secure. Mamaya ay pabalik-balik siya sa magkabilang panig. Manatili ka sa lola mo. Sana after this time, ma-realize ng nanay ko ang mga pagkakamali niya para maitama niya ito at mas mahalin ka. Sige, ihanda mo na ang mga damit mo saka tayo pumunta sa bahay ni Lola. Anak, hahalikan kita. Hahalikan ko si Min ang kuya ko. Hayaan mo, hayaan mo. Hayaan mo, hayaan mo. Nanay, inaagaw na naman si Min. Ano ito, maliwanag? Ano bang meron sa inyong dalawa? Anong ginagawa mo? Ngayon wala na si anak. Asawa ka niya dapat. Managot ka sa nakababatang kapatid niya. Nanay, ano ang ibig mong sabihin? Kailangan kong pakasalan si Min. Bilang asawa ko, hinding-hindi ko magagawa iyon. Si Min ang nakababatang kapatid ni Son. Pero tingnan mo ang litrato, tingnan mo. Anak, asawa ka niya. Natupad mo ba ang iyong mga responsibilidad? Ngayon kailangan kong alagaan ang pamilyang ito. Anak, pakasalan mo si Min bilang iyong asawa. Mom, unethical yan. Hindi ko kaya pakiusap ko. Ngayon sasabihin ko ng diretso ang kaugalian ng aking pamilya mula noon hanggang ngayon mula sa ating mga ninuno. Yung kapatid ko ang namatay. Ang hipag lang ang dapat magpakasal. Sa kapatid ng asawa, Min, tingnan mo. Hindi kita mapapagawa niyan. I'm sorry, Mom. Hindi ko na kaya. Hindi ko kaya. Tumingin ka sa litrato, tumingin siya kay Son. Kailangang mawala ito kaagad. Yan ang disadvantage nito. Nagsunog ako ng insenso para sa aking anak at nagbigay ito ng pangarap. Pumayag siya na pakasalan niya si Min. Ngayon nakikita ko, kaya gawin mo, bilisan mo. May ibalik mo yan sa kwarto mo. Bitawan mo ang bata. Bilisan mo, halika, bitawan mo ako. Okay naman. Papakasalan ko si Min. Pero kailangan ko munang magpalit ng damit. Magbago ng mabilis, wag mong hintayin na makababa ako. Nanay tumakas. Nornay dadarutin. Makakaasa ako ang eksena. Diyos ko, nandito ka na. Wala itong kamag-anak, ngunit wala itong pera. Ano bago at pagkatapos, kailangan din na nitong bumalik sa kanyang tahanan. Huwag kang mag-alala ngayon, umupo at maghintay. Nasaan ang janitor? Dalhan mo ako ng isang mangkok ng pico honey. Malapit na tayong magkaroon ng po, sandali lang. Narito ang phone. Sikat ka pala. Saan ka maaring magtago, anak? Halika, maging aking nobya. Bumalik ka at maging asawa ng anak ko. Bilisan mo. Wala akong pupuntahan. Walang paraan na babalik ako sa bahay na iyon. Ito, ba't mo ba ako kinakausap ng ganyan? Sasabihin ko sa'yo, kailangan mo ring mamuhay bilang aking manugang. Kahit mamatay ka, dapat multo ka pa rin ng bahay ko. Bilisan mo. Hindi na ako babalik sa bahay na yon. Hindi kailanman. Hinayaan kitang pumili ang isa
ay ang pagpunta mo sa aking bahay upang maging aking manugang. Pangalawa, dito ka mamamatay. Pumili ka. Wala akong pupuntahan. Kahit mamatay ako, hindi ako uuwi. Bumalik ka at maging asawa, hehehe. Maliwanag, tinalo mo ito para kay nanay. Pindutin ito, tamaan ito. Iwan mo ako. Diyos ko, mahal na yun. You little brat, ikaw, may balak ka bang patayin ako? Well, patay na ako. Ang mukha ko, Naubusan na ako ng pansit. umuwi ka na. Oh my God, you little brat. Kaya kitang barilin, hindi kita mapapatawad. Oh, sobrang init. Sinong walang ginawa, EH? May anak, Dan. Hindi pa kita nahahanap. Gumising ka at bumalik ka dito. Ito, hindi mo matatakasan ang iyong ina, anak. Dapat nandito ka. Pagsilbihan mo kaming mag-ina. Kasama. Tumating lang ako para kunin ang mga gamit ko. Kumuha ng mga bagay. Ito sasabihin ko sa'yo, wala kang mga paa. Hindi ka makakalabas doon, dental. Dapat kang manatili dito. Nanay, sobrang sakit ng nanay ko sa probinsya. Mama, patawarin mo ako. Tapos nababangon ako sa loob ng ilang araw. Ikakasal na ulit ako kay Min. Ito, huwag kang magsinungaling sa akin. Ito sasabihin ko sa'yo, anak ko yan. Ito ay katangahan. Pero ako, hindi ako ganun. Nanay, nagsasabi ako ng totoo. Ngunit ngayon kami ng aking ina ay may matinding sakit sa kanayunan. Humihingi lang ako ng ilang araw para makauwi at alagaan ako. Tapos namamagagawin ko lahat ng gusto mo. Gusto mo bang bumalik sa iyong bayan? Pagkatapos ay bago ka bumalik sa iyong bayan, pagkatapos ay kailangan mong ipanganak ang aking Mi, isang bata. Tapos pumunta ka kung saan mo gusto. Uy, Pero nakikiusap ako sa iyo. Nanay, pauwi na ako ng ilang araw. Pagkatapos ng lahat, gagawin ko ang lahat ng gusto mo, nanay. Pero hindi ako naniniwala. Sa'yo talaga. Ito ang singsing na iniwan sa iyo ng iyong ama bago siya pumanaw. Nanay, ingatan mo lang ito bilang tiwala. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, nanay. ito ginagawa. Niloloko mo ba ako? Hindi ba? Hindi ako mangahas na magsinungaling sa iyo. Inamamahayaan mo na akong umuwi. Sige na, papauwiin na kita. Ngunit sa isang kondisyon, kailangan mong pumunta dito sa isang linggo. Kung pagkatapos lang ng isang linggo, hindi ko nakikita mukha mo, pagkatapos ay babalik ako sa iyong bahay. Naiintindihan mo ba? Sige, umalis ka na. Nanay, naubos na ito siya. Panigurado makalipas ang isa pang linggo, bumalik sa akin si Trah. Anong oras na sa isang linggo? Malapit ka nang magkaroon ng asawa, anak ko. Ng aking hipag mo na may asawa na. Tapos na ako, ma'am, umalis ka na. Ang aking hipag ay may asawa na. Ito, magbakasyon ka, magpahinga ka na halika. Sinong anak ng ina, hirap kumain ng mabuti at pagkatapos ay magpakasal? Asawa, nagtatago ako. Ngayong weekend, lalapit na ang kanyang asawa at mga anak. Mangyaring makatitiyak ngayong weekend. Kung hindi mo makita ang Tra, hindi ito lalabas. Umuwi si nanay sa kanyang bayan. Dinala ito ni mama dito para sa iyo. Pagpasensyahan mo na ako at kumain para makakuha ng lakas. Alo, sino ito? Nandito ako. Ano ito, ano? Ang bahay na ito ay ang aking bahay. Sino ang may karapatang maglakas loob na magbenta? Ito, ano bang problema mo? Nanay, bumalik na si Mrs. pagbabalik ng asawa, nanay. Tumahimik ka. Alam mo kung ano ang sasabihin, patay. Hello, mag-ina. Ikaw, Bumalik na ang asawa ko, hehehehe. Sabi ko sa'yo, para marinig mo ng malinaw, tumawag ang bangko. Ang bahay na ito ay kukumpiskahin sa susunod na buwan. Mabilis niyang inayos ang mga gamit niya. lumalabas ikaw ba ang aking tinapay at mantikilya? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan, anak? Sino ang nagbibigay sa akin ng karapatan? Bago pumanaw si Mr. isinulat niyang muli ang kalooban at iwan sa akin ang bahay na ito. Ito, paano nangyari iyon? Nagsinungaling ka sa akin, tama? Ikaw ay isang asong babae. Gusto niyang magmura. Pagkatapos ay isumpa ang iyong sarili. Paano nangyari iyon? Ikaw, ano sa tingin mo? Kapag ang singsing ng iyong ama, ikaw ba ay nasa aking mga bisig asong babae?
Pag-isipan ito, tanga ba ako? Pero nag-iwan ako ng totoong singsing para sa kanya. Tama yan, eksakto kung ano ang iniisip niya. Ito ay isang peking lamang. Ito ay walang halaga sa lahat. Bituin ano ang gagawin mo. Dapat sana wala akong balak. Ibenta ang bahay na ito, balak kong iwanan ito sa iyo. At pati ang nakababatang kapatid ni Ginoong anak ay nabuhay. Pero dahil sobra kayo, kaya kinailangan kong gawin iyon. Asong babae, hindi ba walang ganyanan? Hoy cha, hoy cha. Alam kong mali ako. Ako ang may kasalanan, tapos sinisisi ko ang nanay ko. Pero baby please, pinapatawad ko na si Min. Ito ay inosente, may sakit. Ngayon hinahabol ko, kaya kitang palayasin sa bahay. Pero baby please, binigay ko kay Min, nasa bahay na ito. Ngayon sipain ito, lumalala ito. Pabigat ng pabigat, baby. Nakikiusap ako sa iyo, baby. Kaya bakit mo ako tinatrato ng masama at ibinababa? Hindi niya inisip ang mga kahihinatnan. Tulad ngayon. Alam kong nagkamali ako. Baby please, halika. Patawarin mo ako. Sige na. Hindi mo na kailangang umiyak. Nanay, kunin mo itong pera. Sapat na para kay nanay na makabili ng maliit na bahay. Tumigil ka. Anyway, noong nabubuhay pa si Mr. Maayos pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Kaya hindi ko kayang tratuhin ng masama ang aking ina at ang kanyang nakababatang kapatid. Pupunta ako. Wala na si Mrs. Senator Bernstein. Anak ko, kailangan naming makaalis ng aking ina sa bahay na ito. Wala na si Mrs.